Nananalangin ako pagising ko ng alas 4 ng hapon. Nakita ko ng isang dove na kulay puti na nag-aapoy, bumababa sa bahay. At tong bahay na to natupok. It is not an natural na tupok, kundi yung bahay daw po na yun, tayo po yun. Yung vessel ng Lord na patuloy na sinusunog niya yung mga wrong thinking natin, wrong doing natin, at nagpapasailalim tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu. Ang sarap po. Sabi ko, Lord, salamat kasi nga, binibigyan mo kami ng direction kapag once na patuloy kami na lumalapit sa iyo. Ngayong kanta kanina, I know breakthrough is coming. I see a miracle. Grabe. Kapatid, gusto mo maranasan yung miracle sa buhay mo? Ito po, umpisahan ko na po. Sige, Brother JP. Ano? Moving into a new season. Sige po. Be ready in your new season. Kapatid, panahon mo na ngayon. Hindi bukas pa o sa makalawa o sa mga nakaraan pa, kundi ngayon. Panahon mo na ngayon. Ready mo na yung buhay mo. Ready mo na yung sarili mo para tanggapin yung pagpapala ng Lord at pinagagawa ng Lord sa atin. Sige po. Yan. Sino na ready rito ma-receive ng Word of God na nanggagaling sa Panginoong Hesus? Na nanggagaling sa banal na Espiritu. Sabi rito, I have received the word from the Lord at November 7. Dapat kala ko nga ako yung preacher nun eh. Pero si Pastor Abisa pala. Now then, at 9 p.m. in the evening, no, pagtaas ng service, pagtaas ng pangaral ni Pastor Abisa, Thursday service po, sabi rito, binigyan ako ng word ng Lord sa Ezekiel chapter 34 verse 26 hanggang 31. Then sabi rito, verse 26, at aking gagawing mapalad sila at dakong nasa palibot ng aking burol at aking palalagpakin ng ulan sa kapanahunan, magkakaroon ng ulan ng pagpapala. Amen. Na-receive na to lately ni Pastor Tony na laging sinishare yung shower of blessing. No? Kapatid, this is the word from the Lord. Pinapakita sa atin ng Lord kung gaano kakahalaga sa Kanya. Hindi ka pinanganak dito sa mundo para maranasan yung paghihirap. Gusto ng Diyos na ma-experience mo kapag once na nagtiwala ka sa Kanya ng buong buo, tulad ni William Colgate, pwede kang i-bless ng Lord. Nang higit pa sa inaasahan mo. Nang higit pa sa mga iniisip mo. Bakit po? Kasi Diyos yan eh. Nilalang lang tayo ng Lord. Gusto ng Diyos ma-experience natin kung ano yung na-experience ni Joseph the Dreamer, ganon din sa atin. Kung ano yung na-experience ni Brother Joseph, ganon din sa atin. Gusto niya ma-experience na pinagpala tayong lubos. Gusto niya ma-experience tayo na anak niya talaga tayo. Ayaw niya na naghihirap tayo. Ayaw niya na talagang may mga bagay tayo na pinagdadaanan. Siguro may pinagdadaanan kasi may tinuturo lang ang Lord. No? May tinuturo lang sa atin kasi nga yung salita ng Diyos sa buhay yan eh. Hindi pwedeng mabali yan. No? Maraming ginamit ang Lord ng mga mighty men of God para isulat yung salita ng Diyos para malaman natin yung truth na mapalaya tayo. Mapalaya sa sumpa, sa sakit karamdaman, sa lahat ng aspect ng blessing. Hindi lang naman financial eh. Kundi ang Diyos ay nagbubuhos ng shower of blessing sa mga lingkod na nagtitiwala sa Kanya. Sa mga lingkod na gustong hanapin ang mukha niya. Bigyan siya ng time. Sige po, tuloy lang natin. Parang sumobra na ata. Teka lang.
Ito, nakakita ko to noong November 7, no? Pinakitaan ako ng Diyos ng pangitain about sa puno at mga alitap-tap. Yung puno daw po, isang Panginoong Hesus. Sige, tuloy lang natin, bro. No, around 2 p.m. in the afternoon, humingi ako ng direction sa Lord habang nakikinig ng worship song. No, November 7, 2024. At nakita ko ang puno at punong-puno ng mga alitap-tap sa palibot ng puno. Then I asked the Lord, ano pong ibig sabihin nito? Sige, tuloy lang, bro. Ang puno ay ang Panginoong Hesus. Kapag nakakonik ka palagi sa Kanya, di ka mawawalan ng liwanag sa buhay mo. Amen? Ito, paborito ni Pastor Felix. When you draw near to God, He will draw near to you. Gustong-gusto ni Lord na palagi kang lumalapit sa Kanya. Palagi. Always. Hindi naman sinabing, pag gusto mo lang, lalapit ka. No. Kapatid, dapat palagi mong ninanais yung yung presensya ng Lord, yung ma-experience mo sa buhay mo. Kanina yung kanta natin na yun yung binigay sa akin ng Lord eh. Parang hinaharana mo yung Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling mo. Amen? Kapatid, ayun ba yung ninanasa mo? Ayun ba yung dinidesire ng puso mo? Yung lumapit sa Lord sa presensya niya. Napakasarap. Kumbaga sa pagkain, mas masarap pa sa crispy pata at saka lechon. Mas masarap pa sa mga kare-kare. Yung mga paborito nating talagang bawal sa katawan natin, no? Grabe yung presence ng Lord. Ba't ko na-express to? Kasi kanina habang nag-worship ako sa Panginoon, grabe. Parang ayoko na umalis eh. Para akong nakahiga sa ulap habang binabasa ko tong mensahe na to. Na parang ang sarap. Parang ayaw mo na umalis sa presence ng Lord eh. Grabe siya magmahal. Grabe katotoo yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya kapatid, kapag magpupuri tayo sa Lord, bigay mo yung all out. Huwag yung nakaparang papalakpak ka lang na ganyan. Yan. Hallelujah. No? Kapag ka nag-worship tayo sa Lord, hari ng mga hari yan eh. Kung baka yung sinasamba mo, dapat all out ka eh. Kung umiyak ka, lumuhod ka, ano man gawin mo dyan, kapatid, okay lang. Huwag ka mahiya sa katabi mo. Kasi nga, hari ng mga hari yung pinaglilingkuran natin. Panginoong Diyos na tumawag sa iyo at sa akin. Napakasarap sambay ng Panginoon. Purihin ng Lord. Sige po. Sino daw po yung mga litap-tap? Tayo daw po yun, mga kapatid. Yung nakita ko sa vision kanina. Sabi ng Lord sa kanyang salita, no? I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Kapag lagi tayong lumalapit sa source ng liwanag, nare-recharge tayo. No? Kapatid, parang cellphone tayo eh. Na kapag once na malolobat na tayo, kapag kina-charge mo, bumabalik ulit yung power. Anong silbi ng cellphone natin kung hindi mo i-charge yan? Paano mo magagamit ng maayos yan kung lobat yan? Diba hindi natin magagamit yan ng maayos? Pero pag once yan, na lagi mong tinitignan, nakakonect ka sa Lord, imposibleng malobat ka. Bakit po? Kasi nga, yun yung source ng liwanag natin. Yung nakita kong vision na yun, na ipinapakita, na ine-represent
na kailangan natin yung Diyos lagi sa buhay natin. Hindi natin kailangan ng, although kailangan natin ng mga damit, financial, pero still, sabi nga ni Haring Solomon na lagi kong binabanggit, ang pinaka-importante sa tao, matakot ka sa Kanya at sundin mo ang Kanyang utos. Yun ang conclusion. Hallelujah. Tatlong mic na ako, talagang si Satan, storbo no? Pero purihin ng Diyos, hindi niya mahadlangan yung mensahe ng Lord para sa atin. Hindi po para sa akin lang to, kundi para sa ating po lahat. Amen po. Sige po, tuloy lang po natin. When you come to the source of light, the blessing will come to you and to your family. Hello. Mga kapatid, yung blessing ng Lord will overcome to you as sa pamilya mo. Sabi rito, verse 27 ng Ezekiel 34, at ang punong kahoy sa parang ay magbubunga, at ang lupa ay magsisibol ng halaman niya, at silang magtitiwasay, then peace and secure po, no? Ibig sabihin po ng matitiwasay, sa kanilang lupain. At kanilang malalaman na ako ang Panginoon, pagkat aking binali ang tali ng kanilang pamatok, at aking iniligtas sila sa kamay ng pinaglilingkuran nila. Kapatid, napakaganda ng mensahe ng Lord sa atin. At ang punong kahoy sa parang ay magbubunga. At ang lupa ay magsisibol ng halaman. Kapatid, ikaw yun. Yung magbubunga. Gusto ng Lord, maging mabunga po tayong lahat. Una, spiritually. Then magmamanifest po yan. Financially and physically. Hello po, mga kapatid. Amen po ba? At ililigtas po tayo sa mga pamatok. Kung may mga bagay man na mga pangit na bagay na sitwasyon na gumugupo sa atin, na umaalipin sa atin, kapatid, pinalaya ka na dyan. 2,000 years ago, namatay ang Panginoong Hesus sa cross para i-enjoy mo yung buhay mo. Nakasama siya. Para i-enjoy natin yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Nakarelasyon siya. Sige po, tuloy lang. This is the harvest time of God gives you unexpected blessing more than you assorting. Kapatid, ano ba yung sikreto? Yung lagi binabanggit ni Pastor Tony, ang sabi niya, magbigay kayo at kayo ibibigyan. Takal na bubuti, pikpik liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat ang panukat na iyong isinukat ay doon kayo muling susukatin. Sige bro, forward mo lang, forward. Yan. Pinapakita ko lang po yung big picture na yan. Ano ba yung tingin mo sa Diyos? Gaano ka ba niya i-bless? Yung tingin mo ba yung sinasabi nila Pastor Pin na malatantyan lang? Kapag nagbuhos ng shower of blessing ang Panginoon, tantyan lang yung dala mo? Yung pananampalataya mo, napakaliit lang? O kapag once na ang Diyos nagbuhos ng blessing sa pamilya mo, ma-enjoy mo? Tingnan niyo po, mga nakangiti ang apat na yan, ipinapakita dyan, in-represent na kapag once na nagtiwala ka sa Panginoon, yung shower of blessing na sinasabi sa verse 26, may experience mo, hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Hello mga kapatid. Sana nagagraps yung gusto ng Lord na maunawaan natin. Na yung kapangyarihan ng Diyos na kapag once na nagtiwala ka sa Kanya,
iba yung pagkilos niya. Kung nakakaranas ka ngayon ng hirap, kapatid, matatapos din yan. Ang kauuwian niyan kapag once na nagtiwala ka sa Lord, katagumpayan. At ang kasunod niyan, blessing. Hindi ho mananatili ang mga Kristiyano sa mga pagsubok. Kapag once nagtitiwala tayo sa Lord, although may pagsubok, may blessing na nakalaan ng Lord para sa ating mga anak niya. Amen po. Grabe ang Lord. Sige po, tuloy lang. The blessing of the Lord will manifest to your life. Magmamanifest daw po yung blessing ng Lord sa atin. Then sabi rito, at sila hindi na magiging pinakahuli sa mga bansa o lalamunin man sila ng hayop sa lupa, kundi sila ay magsisitahang tiwasay at walang tatakot sa kanila. At ang pagkakalooban sila ng mga pananim na ikababantog at sila ay di na malilipol pa ng tagatom sa lupain o magtataglay pa man ng kahiyan sa mga bansa. Kapatid, itong mensahe na to, natatakot ka ba? Ano bang kinatatakutan mo? Yung pinagkakautangan mo? Yung Bombay ba? O may mga bagay ba na tumatakot sa iyo? Kapatid, hawak ka ng Diyos. Walang sino bang makakahawak sa iyo o makakagupo sa iyo kung alam mo lang yung identity mo. Kung alam mo lang kung sino ka sa harapan ng Panginoon. That's the message of God, mga kapatid. Hindi ka nilikha rito sa mundo para pahirapan ng Diyos. Nilikha ka rito ng Lord sa mundo para ma-experience at ma-enjoy mo kung gaano kaganda na makapagrelasyon sa Kanya. Ay yung mga benepisyo ng pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay, sa ating banal na spirito na kumikilos at handang kumilos at kumilos pa. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kapatid, hindi lang siya Diyos ng nakaraan mo. Diyos din siya ngayon at sa kinabukasan mo. Yan yung Diyos po natin, mga kapatid. Yung pinaglilingkuran natin na sinasamba natin dito tuwing Thursday and Sunday, yun yung Diyos mo. Sinisiksik ko sa isip mo at sa puso mo na ganyan kaka-importante sa Lord. Na gusto ng Lord yung blessing mapasayo. Hindi maagaw ni Satanas o ng kung sino pa man. Kung sinasabi ng kapitbahay mo, hanggang diyan ka na lang. Wala ka na mararating. Pero yung sinasabi ng Diyos dito sa Ezekiel na to, napakaraming plano ng Lord. Mga pagtatagumpayan mo, mga malalagpasan mo, mga blessing na dadaan sa buhay mo. Wow! Ang sarap maglingkod sa Lord. Amen? Ayoko nang lumayo sa Lord. Yung iba hindi lang naintindihan na yung pakikipagrelasyon sa Lord. Dumalayo sila. Hindi nila naintindihan yung tunay na kapag once na lumapit ka na lumapit sa Lord. Minsan kasi sabi nga ni Pastor Benji, yung faith lang natin natatanim na sa batuhan. Hindi natin pinapahalagan yung salita ng Diyos na naririnig natin. Pero kapatid, yung salita ng Diyos ay importante sa lahat ng mga Kristiyano. Mawala ng lahat, sabi nga ng salita ng Diyos. Pero yung salita ng Diyos, mananatili magpakilanman. Mamatay tayo sa mundo, pero yung salita ng Diyos, nakasulat na yan, inilathala na yan sa Bible. Babasahin na lang natin. Kung ano yung truth para sa'yo. Kung ano yung truth
ay inireveal sa iyo ng Lord. Basta tayo. Huwag lang tayo basta sabi nga ni Pastor Tony, huwag lang tayo maging tagapakinig. Kundi maging doer din tayo ng Word of God na naririnig natin sa ating mga pastor. Sa mga lingkod ng Lord na tumatayo rito. Grabe ang Panginoon. Napakaganda ng plano niya sa mga lingkod niya. Sige, tuloy natin, bro. At kanilang, then, the blessing of the Lord will manifest into your life. No, yung pa rin po yung ano. Then verse 30 and 31, at kanilang malalaman, ako ang Panginoon Diyos, sumasa kanila. Na kanina raw po yung Diyos, sumasa atin. Ba't ka natatakot? Ba't kami mga bagay na parang nag-aalinlangan po tayo bilang isang Kristiyano? Kapag may mga ganyan na nilalagay si Satan sa utak natin, nag-aalinlangan ka, basa lang ng word. Then pray to God. God will give you a direction that will never be the same again, mga kapatid. Ba't ko nasasabi to? Yun yung sikreto pala eh, yung lumapit sa Kanya. Kaya si Haring David, kapag once na lumalapit siya, grabe yung kalakasan niya sa Panginoon. Ayaw niyang bumitaw sa Lord. Iba yung instruction sa kanyang Lord. Kaya nga siya naging king eh. Dahil grabe yung pagtitiwala niya sa Diyos. From shepherd to king. Sino yung gustong makaranas nun, kapatid? Yung buhay na pinagpala na dati, ganun lang yung buhay mo. Pero may magandang plano pa ang Lord sa'yo. Na the best. Higit pa sa iniisip mo. At dinanasan ng puso mo. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. At sila nga, sambahay ni Israel ay aking bayan. Sabi nga ng Diyos, ng Panginoong Diyos. At kayo yung mga tupa ko, na mga tupa sa aking pastulan. Ano daw po tayo? Tayo daw po yung mga tupa sa pastulan ng Panginoon. Kahit anumang leon, asong gubat, o bear, o oso, hindi ka kayang agawin sa kamay ng Diyos. Bakit? Kasi nasa Kanya ka. Pilit mang gustong paunawa sa'yo ni Satan, matalunan ka, ang ganyan na lang yung buhay mo, hanggang dito ka na lang, kapatid, huwag ka maniwala dyan. Hindi naman Diyos yan eh. Nagrebelde sa Diyos yan. Pero yung plano sa'yo ng Lord, grabe. Sabihin sa'yo ng kapitbahay mo na, ganyan ka na lang. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, pagmamay-ari ka niya, gusto ka niyang pagpalain, maganda yung plano niya para sa'yo, yung future mo napakaganda pala. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Baka huwag kang makikinig sa mga sinasabi ng ibang tao na mga negative. Huwag mong pakinggan yan, kapatid. Makinig ka sa mga positibo na sinasabi ng salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa at kaunawaan para tayo magtatagumpay sa buhay. Sige po, diretso lang. Eto. Pinanggit ni Pastor Tony na hindi ko rin makakalimutan. Sabi, you are born to this world to be blessed. Sabi nga ni Pastor Tony, huwag mong isipin ka paano ka i-bless ni Lord. Isipin mo kung gaano ka kakayang pagpalain ni Lord. Nag-aaral ka pa ngayon,
Okay lang yan. Kasi darating ang time, magiging successful ka rin. Nagtatrabaho ka ngayon, okay lang yan. Darating ang time, ipopromote ka ng Lord. I-increase yung salary mo. At i-bless ka ng Lord totally. Bakit? Naglilingkod ka sa Lord eh. Walang talo kapag naglingkod ka sa Panginoon. Kung maintindihan mo lang yung pakikipagrelasyon sa Kanya. Kung maintindihan mo lang kung hindi ka lalayo sa Panginoon. Ma-experience mo yan na sinasabi ko. Sinasabi ni Pastor Tony. Amen po. Sige po. Eto. Malapit na po ako matapos. Sabi rito, Kanyang ginawa ang aking mga paa na gaya ng mga usa. At iniligay niya ako sa matataas na dako. Kapatid, ano ba yung plano sa iyo ng Lord? Hanggang diyan ka na lang ba? Dati nung nasa isip ko, nung merchandiser ako, hanggang dito na lang ba ako? Nung bagger ako, magpapak na lang ba ako na magpapak? Di ko alam na may mas magandang plano pa lang, Lord. Natatayo pala ako sa inyong harapan at idideklara yung kabutihan, yung pagmamahal at pagpapaalala ng Lord sa atin. Ang sarap po maglingkod sa Lord. Di mo alam kung ano yung plano ng Lord, pero kapag once na sumunod ka pala, pwedeng mangyari sa iyo yung buhay ni King David from shepherd to king. Sige, tuloy lang natin, bro. Eto, napakaganda. Listen, people of SMSG family. Pakinggan nyo to. Narito ako tumanggap ng utos na magpala. Na-share nito ni Pastor Felix. At kanyang pinagpala ay hindi ko na magbabago. Kapatid, anong word niya? Ni Balaam. Itong istorya na to, si Balak gustong sumpain yung Israel. 3 times, hindi magawa ni Balaam. Dahil sila'y pinagpala ng Diyos. Hello kapatid, ganun din sa buhay natin. Kung may sumusumpa sa'yo, hindi mangyayari yan. Once na nagtitiwala ka, yung pananampalataya mo ay buong buo sa Diyos. Kapatid, nag-release ako ng blessing sa inyo. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa kauli-hulihang mensahe niya. Nandito ako. Inuutusan ako ng Lord para i-bless kayo.